Ibang klase itong pag-uusapan natin ngayon mga sangkay. Dahil alam nyo ba na ang Quezon City ay may mga sekreto na ngayon mga sangkay ay lumalabas na. Nako, marami sa atin mga sangkay talagang namang magugulat dito. So napakalupit nitong sekretong to mga sangkay. Talagang tagong-tago at hindi po halata. Pero mga sangkay, lumabas yung resulta. Kung ano yan, malalaman nyo po ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, alam nyo na, para lagi po kayong updated sa mga komentaryo po natin, sa mga vlog po natin, sa mga opinion po natin, i-subscribe nyo na po ito. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, eto na. Paratsada na po tayo. Ito kasi ang sekreto mga sangkay. Ang Quezon City, may sekreto daw po. Mga lugar na dating bahain, pero ngayon hindi na. Alam niyo kung bakit? Nako, matindi to mga sangkay. Napapanood ko lang to sa Japan, no? Pero mayroon lang pala, mga sangkay, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Quezon City. Tila na bagong daloy ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City. Nalubhang bahay noon, pero hindi na ngayon. Wow! Pero, alam nyo ang Quezon City, isa po talaga yun sa mga bahain. May mga lugar pa rin naman po na binabaha ngayon sa QC. Pero kung magtutuloy-tuloy ito mga sangkay, na may mga ganang klaseng sikreto na malalaman nyo po ngayon, mawawala po yung mga baha na nagaganap sa QC. Ang sikreto, nasa ilalim ng ilang kalsada o di kaya Yun ang sikreto! ilalim ng basketball court. Ayun! Akala nyo, basketball court lang na normal, pero yung ilalim pala may sikreto. Tuklasin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. Pasok! Pasok! May naiwan pang mantsa kung hanggang saan umabot ang baha sa Barangay Santa Monica, Quezon City, Hulyo noong nakaraang taon. 200,000 piso ang nalugi sa tindahan ni Gina. Grabe, 200,000 lugi. Laki. Saktong dating po ng mga items ko, bigas. Nabaha po. Mga 60 kaban yun. Wait. Mga bigas po yun, Binaha. Lugi, ma'am, hanggang ngayon hindi pa kami nakakaano. Tsaka mga sasakyan po. Mababa Grabe, no? kasi ang lugar, kaya catch basin o tagasalo ng tubig, lalo pag umaapaw ang kalapit na Tulyahan River. Yan, mga sangkay. Yung ilog na yan, no? Kapag umapaw po yan, talagang kawawa po yung mga nasa gilid ng mga kabahayan. Kasi kahit nga po ito, may nakataas na to, lagyan na po ng ganyan yan. Parang ito po yung barrier, mga sangkay, para hindi po lumampas yung tubig. Pero dahil po sa sobrang lakas po ng tubig, no, pag malalakas yung ulan, lumalampas pa rin po mga sangkay, pumatama pa rin po sa mga kabahayan. Especially sa may Araneta Avenue, Araneta part ng mga sangkay. Pumupuntang Araneta Avenue yung tubig, mga sangkay, tapos o di kaya dyan sa may Barangay Tatalon, no? At maraming kabahayan dyan, mga sangkay, na talagang lubog sila kapag tumama itong ganitong klaseng lakas ng tubig. Pero ngayong taon, nakaligtas sila sa baha dahil sa basketball court na ipinagawa ng City Hall, Yun. may itinatagong sikreto. Okay, good job po sa mayor ng Quezon City. Very good. Ang ilalim pala nito ay detention basin. Yun! Umal- Alam nyo, sa ano lang yan? Sa Japan ko lang nakikita yan at saka sa BGC. Laking espasyo kung saan pwedeng paagusin ng bahang katumbas ng tubig ng 3 Olympic-sized swimming pool. Grabe, ganun po kalawak mga sangkay yung kayang ipunin ng tubig dito. Dito napupunta ang tubig imbes na sa kalsada at pakakawalan lang sa tulyahan kung mababa na ang level. Natipid tuloy ng barangay ang pondong pang-evacuate kaya mapupunta sa ibang serbisyo. Health services na po. Yung mga dating ginagawa namin, mga gastos sa pangangailangan ng mga evacuees, na lesson yon. May isa pang Galing, no? Sana all. O, yung mga mayor sa ibang mga lugar, anong plano nyo? Ito yung sinasabi ko, na dapat, mga sangkay,
pinag-iisipan na po yung mga flood control. Ito, ganito pong flood control yung kailangan. 'Di ba? Kung lahat ng mga proyekto na ginagawa ng ating tama ba DPWH naman gumagawa niyan. Kung lahat ng mga project nila for flood control ganyan, di sana hindi naka-question ang taong bayan. So it's time may Lodi si Secretary Vince Dizon, mga ganitong project ang gawin. Kasi nakakatulong po talaga. Kita nyo, naibsan yung baha sa Quezon City. Saan ka nakakita niyan? Quezon City, isa po yan sa mga bahain para po sa inyong kaalaman. Ang detention basin sa Barangay Tandang Sora na Ito pa, mayroon din sa Tandang Sora. bahain din noon, Mhm. pero hindi ngayong taon. Yun. Isa pa to ilalim din po ng basketball court. Malaki naman po yung naging tulong nito. Buhat po nitong nag-uulan, hindi po lumaki yung tubig ng ganun kataas. Mhm. Hindi na po umaakit sa gutter yung tubig niya. Yun. Yung lang po ang bilis bumaba. Saka ang bilis pong bumaba. Sa ilalim ng kalsada naman inilagay ang 3 detention basin sa G. Araneta Avenue at Maria Clara Street. Kaya't mula 5 oras, nasa 2 oras na lamang ang inaabot sa paghupa ng baha. Ayun, meron din pala silang ganyan. So sana, mga sangkay, lahat po, Quezon City pa lamang po ang gumagawa. Anong hinihintay ng ibang mga mayor dyan? 'Di ba? Sana po yung mga syudad, like halimbawa, dun sa Davao City, since bahain din po sila, maggawa sila ng project, Mayor Baste, ganyan mga project. Yung talagang mga higanting project. Sa Cebu, ganun din. No, lahat po ng mga lugar ng mga bahain. Kasi mga nakikita natin mga bahain, mostly talaga mga syudad na malalaki, Metro Manila, Davao City, Cebu City, at kung saan-saan pa, mga sangkay. So, it's time na ganyan po yung gawin. Yung mga mayor, gawa kayo ng project na ganyan. At yung DPWH, kung flood control na usapan, yan ang dapat ang tinututukan. Yung paggawa po ng mga ganyang klaseng higanting mga proyekto. Hindi yung naknang tokwa, ghost project at kung ano-ano pa. Habang sa Quezon Memorial Circle, retention pond naman ang itinayo. Kaya mukhang bahagi lang ng landscape ng parke. Pero agusan pala ng baha. Galing, no? Lalo sa dating Sa Quezon City Circle po yan. bahaing elliptical road. Ang idea po doon is, aside from its nagkaroon siya ng water feature, Galing naman. Sobrang ayos to, Mayor Belmonte. ang isa pa pong gamit po noon is, again, an additional storage po in case of increase in runoff or yung ulan. Kapag pa marami po yung volume na dala ng ulan, doon rin po natin kino-convey doon sa retention pond. Bahagi ang mga proyektong ito ng Quezon City Drainage Master Plan na isinunod sa resulta ng mga pag-aaral. Kung saan lumabas na noon, natural na daluyan ng tubig ang mga bahaing lugar. Dahil natakpan na ito ng mga semento, kailangang may puntahan pa rin ng tubig gaya ng detention basin na nasa ilalim. So ang ginagawa po natin ay through science and engineering design, Wow. True science and engineering design. Ganyan dapat. Hindi po yung naknang to, kahit naalala ko yung sa Quezon City din po yun eh. May ginawan po ng flood control na hindi naman po dinadaanan ng tubig. Ewan ko ba. Pati si Mayor Belmonte nagulat din nung nakita nila eh. minimimic po natin, ginagaya po natin kung ano po yung capacity supposed to be ng waterways or yung area na yon to carry water. Galing. So, yun doon po pumapasok yung solutions po na for gray solutions, these are detention basins. Galing. And for nature-based solutions, dito naman po yung mga retention ponds. Galing, galing, galing. Higit 100 ang tinarget ng City Hall. Pero 5 pa lamang ang nagagawa dahil hindi raw pumayag ang ilang komunidad na maitayo ito sa mga pribadong lupa. Uy, pumayag kayo. Anong gusto nyo? Bahain kayo. Pumayag na kayo. Anak ng tokwa. Ito yung problema sa atin eh. No? Pahirapan pag magpagawa ng ganyan. Sana po lahat, no, makipag-cooperate po tayo sa pamahalaan po natin, mga local government. Kasi para din naman po ito sa inyong lahat o sa ating lahat. Okay? Kailangan din ng pondo, kaya nanghihinayang sila na hindi na-coordinate ang 17 billion pesos na flood control project ng Department of Public Works and Highways sa Kita lungsod. nyo? Kung na-coordinate yon sa mga local government,
di sana, 'di ba? Matitinong mga flood control ng yung naipagawa sa Quezon City noon. Kasi hindi. O ngayon, may budget na naman po. Pangalawa ang DPWH. Sana naman po, mailagay na po yan sa tama, no? At mga ganito ng klaseng proyekto ang gawin. Para hindi na po tayo binabaha. Diyos mo, Marimar. Na sana raw ay naisunod sa kanilang 27 billion pesos na drainage master plan. Just imagine, 17 billion pesos. Ang isang project po namin na detention basin, nasa 50 million lang po. Grabe. Malaking tulong po sana. Ang laki ng tipid. Yung resources po from the national government if talagang nagamit din po according to the plan. Galing. Maki Pulido nakatutok. So, good job sa Quezon City, local government, kay Mayor Belmonte. Napakaganda ng mga project na ito. No? Dito natin makikita, mga sangkay, na kapag ka nakikipag-coordinate sana yung DPWH sa local government, maayos po yung implementasyon ng mga project. 'Di ba? Ito po yung sekreto ng Quezon City. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.